Ayan, di bali natanggal ko na yung aking wheel set. So ito muna sa may harapan, tapos ito yung sa likuran. Di bali nung sa last video, hindi ko kasi na videoan kung paano yung tamang yung paglalagay nito. Ewan ko kung makikita din lang sa buong camera yung procedures, pero tingnan ko lang, i-set up ko lang naman itong camera. So ito, bago natin na tanggalin itong gulong, kailangan muna natin ng ito pang baklas, pang tanggal dito sa outer part. Tapos yung dito, kung alam ko ang tawag dito, kasi ito yung pang tanggal sa pin sa pito dito. Yan. So tatanggalin muna natin to. Tatanggalin muna natin ng itong gulong. Yan. Di bali ngayon pa lang ito eh. Matagal na naman itong video kasi ngayon hindi ko naman kasi ito i-edit. Grabe yung amoy, fresh na fresh pa. Uy, fresh na fresh pa. Dahan-dahan lang natin tanggalin. Pero paalala lang, ito din yung first time kong magtanggal ng ganito, kaya wala din akong ganong idea. Ganito. And then ito din po pala yung first time kong makakita ng interior ng road bike. Hindi ko alam paano, pero siyempre daan-daan lang kasi first time ko talaga. Hindi ko pa kasi ganong gamay. Buti na lang nakita ko na yung key, tapos yung hook sinabi ko na dyan para ma-hook natin sa kabila. Actually talaga medyo maloob din pala tong kwan ng tong gulong. Kailangan kong dahan-dahanin talaga to. Yan. So nilagay ko na rin yung pero medyo naman na siya, lumuluwag na. Yan, so medyo mahirap lang siyang tanggalin. Tsaka itong brand kasi ng gulong ko is Kenda, so makapal to, kaya medyo may kahirapan siyang tanggalin.
Pero Kenda din ang pinaka the best at pinaka paborito kong brand ng gulong. Kenda, baka naman. Yan o. So, daan-daan lang natin. Huwag tayo magkapura sa paglagay. Sa pagtanggal pala ka. Yun o. Ang kapal talaga ng ng gulong ng Kenda. Pwede yung nagustuhan ko kasi makapal ang gulong ng Kenda. Tapos, tignan natin yung dito. Yan. Sorry. Tingin ko mahirap din maglagay dito. Kung gaano kahirap maglagay dito. Ay, kung gaano ka... Parang mas mahirap ata maglagay dito ng ng anti-flat. Okay. Siguro ba ang ganito? Wait lang Ito lang na lang naisip kong idea para mailagay siya. Wait lang. Tatabi ko muna dito. Ay grabe, so ibig sabihin inyo ganito lang pala kalaki yung niya. Good, yung gulong niya. Akala ko kung halos pare-pares lang pala sila. Grabe Okay. Kenda. So dahil sa medyo nahihirapan akong tanggal ng ganito. Sabay ko rin muna ang tanggalin yun. Pero para hindi tayo malito, di natin mapagpalit yung gulong ng harapan. Tatabi natin siya dun sa bulukset niya. So, na natin itong sa likuran. Tanggalin muna natin sa likuran. Ganoon din, aalisan muna natin ito ng hangin. Wow. Bango ng amoy. Ganito talaga pag grinding. Or kahit yung magpapalit ka na ng interior. Paghiwalayin ko yung pwesto niya. So yun lang, gaya pa rin ng dati. Gamitin natin ng couple full set para mas maganda, para mas maayos.
So naalis na yung hangin, tapos medyo papalugan natin itong ano, itong mga side niya para hindi tayo mahirapan magtanggal. Pisil-pisilin lang natin. Tapos dahan-dahan lang tayo sa pagdukot. Yan, para di naman kawawa yung gulong natin. So ganito pala ang itsura ng ano. Itsura pala ng gulong ng road bike. So natanggalan natin, dahan-dahan lang ulit. Talagang ano, medyo mahirap talaga tanggalin ang dito ng ano, ang gulong. Kasi makapal tong ano, makapal ang kanyang kenda. Ito din ang nagustuhan ko talaga. Kenda. Kahit dun sa panding, sa unang una kong kanon, bisikleta, kenda din. Kaya nung sinubukan kong tanggalin yung gulong, nahirapan din ako nun. Kasi tingnan nyo, halos sa, kasi, buong gilid nito, makapal kasi siya. Lahat ng size niya, makapal. So, hindi, tanggalin na natin ito. Yan ito. Tatabihin muna natin yan. Tama pa lang. So, unahin ko muna ito sa harapan. Di bali, ito pala, pag ilalagay nito, walang nakalagay dito na ano na front and back. Kasi parehas na parehas din naman sila. Kahit tinan nyo, ganyan siya. Parehas na parehas din yung sukat. Yan. So, sa mga gusto mo bili ng ganito, lalagay ko na lang ano sa comment section yung link. Tapos detail na detail din yung box. Yan o, road. Pag bibili nyo doon sa ano sa online, may kinyo doon 700C. Pero tinan nyo maigi ay kung anong unit ng bisikleta ninyo, hindi porke mayroon kayong road bike. Kasi meron din ano, yung ibang klase, ibang yung gulong. Kaya tinan nyo maigi kung available sa shop nila. Tanggalin po muna itong interior. Lagay ko man sa gilid kasi ito yung lalagyan talaga natin ng ganito. Ito tanggalin ko din muna. Hey ma? Oo ni dati na. Ikaw mo? Oo, may dita. Oo, sanin eh. Mga remote tayo. Oo, may akong pansin ko. Pwede ma? Mas laglaw. Gayong ay maraming na. Bagyo. Masarap? Yan. Lumabas si mama. So, dahan-dahan lang tayo sa ano, pagtanggal din ng kanyang tape. Yan.
Para pag ilalagay natin, paikot na lang siya. So dahil mag-isa ko lang, gagawin ko to. Ay, yan. So, kahit saan tayo mag-umpisa, basta importante ay maipapalibot natin siya sa gulong. Yan. So, dahan-dahan lang din natin ipapasok. Ngayon, basta dahan-dahan lang natin siyang ipapasok. Huwag tayong magmamadali para maayos din siyang nailagay. Yung importante pag maglalagay tayo nito, dapat naka-sentro. Hindi ito na may lalagay ng madalian. Yan, hanggang sa may lagay natin sa buong palibot niya. Yun. So dibali ito may papakita ko sa inyo. Ito parang ano lang siya, mga wait lang, 1 2. So dibali meron siyang ito allowance na na 2 inches. So magmula dun sa niya, sa dulo meron siyang 2 inches na allowance. Ito kahit hindi mo na ito putulan, nasa na yan kung gusto mong putulan o hindi. Pero sa akin kasi, dahil sa kaya ko naman siyang ilapat at ilagay na maayos, at kaya ko din siyang basta kaya ko siyang ilagay na maayos. Yun lang yan. Kaya kahit hindi ko naputulan yan, okay na yan. Hindi na siya hindi na siya magiging problema. Pero sa iba, pinuputulan nila yan. Pero sa akin, okay lang na kahit hindi ko naputulan yan. Ayan. So, bago natin ilagay yung interior na gulong, kailangan i-double check muna natin na nakakon siya ng maayos. Naka-sentro na siya. Ayan. I-pwesto lang muna natin ng maayos. Tignan muna natin yung gitnang bahagi niya talaga. Para pagka nilagyan na natin yung interior na gulong ay mas madali na lang. Ngayon ilalagay na natin ito, interior niya. So pag na double check na yan, automatically pwede na natin itong ilagay. Pero para hindi tayo mas mahirapan sa paglagay, isentro muna natin, pantay na natin yan. Ito, yung gulong, pantay na natin yung interior. Para pagka ilalagay natin yung interior, ganyan dire-diretso na lang. Dire-diretso yung sapak na lang yan. Tapos dahan-dahan lang din, huwag natin mamadaliin. Para dahan-dahan din na kumapit yung anti-flat tire sa loob. Para ma-compress din siya. Compress to compress. Wala nang magiging problema, hindi naman nagagalaw yung anti-flat tire na nilagay ninyo sa loob. Mas importante ay okay yung pagkakalagay ninyo, hindi niyang gagalaw.
Then, bubomban natin ng konti. Kahit konti lang. Ay, oo pala. Iwan natin wala yung mabomban to. Lang. Oh, sorry. Itong kanyang rim. Yung rim sa harap. Tapos lalagyan natin yung pin. Kasi hindi pa natin pala itong mabobombahan. Hindi ko pala nalagay kanina yung pin. Wait lang. So, double check ulit tayo ng rim set para makita natin kung may mga damage ba or something na mayroong mga nakalagay na hidden elements na hindi natin nakikita. Double check na muna natin yan. So, yan siya. All good naman. Alloy ito alloy siya. Hindi siya carbon. Tapos, huwag na suming, nilalagay ito agad. So, dahan-dahan lang tayo sa kulit sa pagbalik. Ay, grabe. Seryoso, sa ako lang talaga. Sa una lang talaga mahirap magtanggal ng... Hindi nga. Yun nyo. Parang mas madali na lang talaga magbalik ng ano. Yung sa gulong ng road bike. Wait lang. Wait lang. Kamali ata ako. Hindi pala madali. Wait lang. Sa umpisa lang ako pinadali. Hindi sa hindi hanggang katapusan. Wait lang. Okay. Pwede din naman pala. Kaso nga lang, yung kabilang side lang muna pwede unahin. Pero sa kabilang side niya, ay unti-unti naman natin lutukutin.
Ito naman ito. Ako. No, sorry sa video. First time ko talaga to. Sa bagay, pwede din pa rin naman na ano, kahit ganito yung pagkakabalik mo. Kaso nga lang, medyo complicated. Pero tingnan ko na lang mamaya sa sa isang gulong kung paano yung tama. Actually, ito talaga yung first time ko na magbalik ng gulong ng interior. Ay, gulong ng interior. Gulong na sa gulong ng road bike. Bila. Walang hirap. So, ang gagawin ko lang muna. Yung rotation pala. May rotation pattern to. So, please, yung yung pagkakamali ko dito sa video na to. Check mo na pala muna yung rotation. Tapos yung brake. Yan. Okay. So, ganun din pala yung technique. Nga lang. Kaya na. Ganun yung technique. Dito sa kabila, lalagyan mo lang natin yung kabilang side niya. Yan. Lalagyan mo natin. Then, next, kung titignan nyo sa kabilang side,
Hindi pa nalagay lahat yan. So, ngayon, gusto natin gagamitin to. Or pwede naman, kung kaya naman ang kamay ninyo, gamitin din na lang kamay ninyo. Yan. Pero siyempre dapat daan-daan lang. Huwag na tayong magmamadali. Para hindi rin makawawa yung gulong. So dahil medyo nahihirapan na ako. Kailangan ko lang gamitin to. Apay. Painugas mo? Yung kabel yung ko, anti-flat tire. Ha? Anti-flat tire. May ginatang ko. May kito kata video mama. Ka video ka ni. Hindi kami namin din. Center. Yung agad-bis. Udah Barbie habis sama. Basta na yan. Agad-bis. Hari mo ka? Pero wala kang magmaglaw. Grabe, medyo mahirap talaga. Pero try ko na lang mamaya yung isang idea ko kung paano siya ibalik talaga ng tama yung mas madali at mas maayos. Sorry sa sa video kung hindi ko alam kasi gaya ng sabi ko first time ko din. Inuwar taman ba si Tani? Tani. Paano na ito? Sayang tahan ng maabay. Alam mo ito. Magkabulan di ba? Sabi ba yung dapat? Mahal? Yes, lalo madimahingitan. Di ko nga. Helmet ko. Hampir na una na magadi ko nata. Okay nga may bigay yung dryer. I-dry mo tayo helmet? One. Ano apo? Styro? Siguro babasa din ako. O, di ka naman matandaragan ka. Tahan ko na itugot dito. Tapos tatanga kuha. Talaga si ka. Madehaan niya kasi namin pa nakaibilag na.
Kasi Jenny. Anong gasta? Aman Ata nito, ito nito pamagaan. Ito ay na. Dati agar aruy ita na o. Madi ama. Ta. Bahala ka sa buhay. Yung kabil mo ko yan, tagal ba ngamin Tapay, tagal pa pala eh. Nay, apa yan? Yung parang gusto ko siya merti man. Naapay, tatay pa dito. Tatay pa nga ako. Hanapin nga nangaring. Ito, dapat papatiskis ko dito. Tatay nga madi na pinakariing. Bring me itlog. Oh, ito. Ay, sawa. Sabo ito. Ito nga. Ini dasar ko jaya. Sabali manin. Awit dahil dadato yung Jason. Ngamok. Sinungkot to. Dapat green dito kay. Green yata o. Tapos double check nyo din yung dito. Maglakman na. Ano, magnakapay ko na niya. Maglakpay ate. Ang bata ko nito ko ni. Alam nga, may majak na kumuha. Sige. Ano? Pamo. Tapos, hangin na natin. Nari, hindi pa to ano. Ang level ng pito ko dapat ano to eh. Lalabas din yung itim nito eh. Lang. So mas madali talaga ano maglagay sa ng mountain bike ng anti-flat tire. Tagal na ng video, umabot na ng 37 minutes. Kailangan ko may labas talaga ng maayos yung pito.
Tigos? Ang tigos? Ayaw maligo dito. Five 907. Ano pa na, buka na ito, 507. Pinors ka di ba panyo? Ganda ba? Luto pa ni GR kami. Baka nung maladaw kami sulit. Baka nalusin-sin ko na sumupit kami. Di kami to. Agak-agura kami sa luto. Ipatigusin ko rin itong bing. Madingar kaya Gia. Ah, Jaya! Di gusto ko nung pan-school. Ay, wala ka na ah. Eh, paano pag late na kayong dumating mamaya, hindi ka na makaligo. Maamoy ka ni Ma'am Lovely. Hindi ka naligo ko na ano ka. Di ba nang aamoy si Ma'am Lovely? Alauna kayo pupunta, direct ka na ah. Tir dapat na. Ano mga orkitang ko pa yung nagod, nalang ati pito na. Wada nga naman pwede. Sa bali ti kuano dito, sa bali miti mo nobela. Doctor sa kuano, ito na lang yung natin pinagpabering. Drakal Kain ta, ayan tayo. Tinidog na. Tinidog? Hindi ka. Dito eh. Tataba na eh. Yung imbag dati tag pares tingato kung bawa. Tagan yung dati saan. Basit dakil. Manomit ti gulong na ito, tuwan na lang. Diyan, Dito, dalam mo. 200 mil, di pinangala, di lang. Depende ah. Ate, tingin ko ah. Ajik, original nga brand gituin. Siyempre, awan original na dito. Mandi ma, awan original na nga. Awan ano, makisukatin, awan original eh. Ada, brand ti gulong ah. Ata brand ti gulong, at iti pinaka-original. Kasi di kapintasan dito nga brand ti gulong ti nakakuha nga pang bisikleta. Anong awan original? Adala ta? Ako na basta GP ito na. Hindi ka na magsasahur mamaya. Ma, nag-shower ka itong madamgaman. Tuno ka, bagong pa-school. Masarap man dito. Ah, Masarap man. ang sugot ka itong umit niya. Grabe naman. Tagal-tagal ko nang ginagawa. Oh my. Oh my, oh my. Imbes na nakafocus ako sa ginagawa ko, wala na. May pasok pa yung tao eh.
Sabagay, first time talagang gawin to. Kaya di ko pa alam kung paano. So parang practice lang. Ewan ko. Yeah. Saan? So, ang dami ko ng trial and error. Di kasi basta-basta, mahirap din naman. Ay, mahirap din naman. Di kasi basta-basta to. Wala, kaya ko baklas nito. Wala akong baklasin ulit. Kasi nakita ko nakalabas na kanina yung EF na. Double check na lang ulit natin. Grabe, sobrang hirap din pala mahirap din pala maglagay talaga dito sa road bike. Oh. Maliban sa sa maliit. Dahil na sa sa maliit to. Ito dito. Hindi siya ganun kadali na na may sasakto na mailagay natin na maayos. Kailangan natin sigurado na nilagay natin ng maayos itong ating anti-flat tire. Mahirap na. Kaya kahit umabot na yan ng sobrang tagal nitong video na to, okay lang. Kasi ang importante, nilagay natin ito ng maayos. At dahil first time ko din talaga to, ang tagal talaga. Kaya kung maiksi ang pasensya mo sa
Mga ganitong klaseng bagay. Huwag mong susubukan na baklasin ang bisikleta mo. Huwag mong susubukan mo baklas kung wala kang pasensya sa ang ganitong gawain. Kaya dapat mahaba-haba ang pasensya mo. So kanina, ito, medyo mahaba din kasi, mahaba talaga ang pito ng bisikleta. Kanina nababahala ako kung bakit. Parang hindi ko nailalabas yung full potential ng pito. Ngayon, ito na yung nagpatagal sa akin. Tignan nyo Kaya bago nyo ibalik itong itong interior ninyo, okay? I-double check nyo muna kung ano yung maximum na potential niyan. Kung ano yung maximum na ilalabas itong parte ng pito sa bisikleta. Ito lang kasi hindi ko napansin kanina. So ibig sabihin, yan na siya. Ito na yung maximum niya. Yan. Kaya kahit anong gawin ko na paghila dyan, wala na. Yan na siya. Napansin ko din pala, tingnan nyo to. Kung may kita nyo sa video. Ay, ito. Meron siyang dito, sa loob. Meron siyang, hindi ko alam pa paano may papakita sa inyo. Meron siyang kaya pala ganito yung itsura nito kasi meron pa siyang parang kundi naka welding na na isang layer na ng bakal or di ko alam kung ano yun. Basta meron pa siyang isang layer kaya pala tataka ako kung bakit hindi ko siya may balik may balik ng maayos kanina kasi meron pa pala siyang isang layer ng bakal na kung saan yung lalabas lang sa pito ay hanggang dito lang.
Pero dun kasi sa ano, sa MTB, mahuhugot mo siya ng buo kasi malaki nga yung gulong. Pero dahil mali itong gulong ng ano, ng road bike, hanggang dyan lang talaga. Yan. Kasi may barrier na siya dito banda. Dito na siya. Meron isang barrier dito banda. Paikot yan. Kaya ito lang yung maximum na may lalabas mo sa yung dito. So grabe, sobrang tagal na. Sobrang tagal na. Sobrang tagal ko nang ginagawa. Ay, naku po. Then, bago nyo ibalik itong ano, itong interior nyo, ay itong outer, check nyo muna yung rotation. Yung rotation ng gulong. Kung may rotation pattern, i-check nyo kung may rotation pattern. Kung tama ba yung pagkakalagay nyo. Kasi meron kimigil ng mga araw. Pero pag alam mo itong gulong ninyo, ay wala siyang ano, wala siyang rotation pattern. Sige lang, kahit ilagay mo kahit sa paraan na ano, na gusto mo. Yan. Ito na yung ano, second wave. Di bali yung unti-unti rin ang masasanay matututo sa road bike. Kasi ito pa lang din naman kasing first time ko na sa pagkakagamit sa road bike. Oo pala, ano kaya naman para? Limutan ko, nilagay ko na pala yung pito niya kanina. Tapos may hangin to. Yan. Hindi na ako kinakabahan. Ngayon, ito dahil sa ano, ito na yung tamang procedure din dahil ng paglalagay ng gulong. Sa kabilang side muna, tapos lagay ang itong interior. Tapos, bago natin ito i-lock, kailangan i-double check muna natin yung anti-flat tire kung nakalapat din lang sa maayos. Kung hindi siya na-disarrange or ano, double check lang natin kasi mamaya may biglang lalabas-labas. Kasi kailangan dapat nakano siya. So, sisilip-silipin mo na lang dito sa may side. Kasi dapat ano na siya, magkalapat na sila.
double check nyo lang. Ito yung medyo mga proseso din talaga sa paglagay nito. Kahit din sa ako nun sa MTB, ganito din ang ginawa ko. Kailangan ano siya, i-double check nyo yung pagkakalagay ninyo. Dahil ito, kailangan ano ito maayos. Yan, double checking tayo. Hindi kasi tayo pwedeng naglalagay-lagay lang mga gamit or accessories sa natin. Bike natin. Hindi man na natin double check kung nailagay natin ng maayos. Kung ano dyan. Kasi pag halimbawa, maglalagay tayo ng mga bike accessories or kung ano man na ilalagay natin sa ating bisikleta na hindi man lang natin double check ng maayos, talagang ano yan, magpapalya tayo dyan. Kaya dapat double check muna tayo. Kasi mas bali na matagalan sa paglagay kaysa naman sa magkakaaberya pag nailagay na. Kaya dapat double check muna tayo. Ayan, kapag na double check nyo na, pwede nyo na ibalik sa dati. Tapos dahan-dahan lang din sa pagbalik. Yan. Sa mga makakapanood pala ng video na to, yung magko-complain na kung bakit ang tagal. Kasi ganyan talaga. Gusto ko may pakita yung buong proseso kung paano siya ilalagay, kung gaano siya kadali at kung gaano siya kahirap. Pero ngayon medyo mastered ko na ang paglalagay dito sa road bike. Paiga na natin. Gamitin na natin itong toolkit para may balik siya. Medyo mahirap talaga magbalik sa road bike. Buti na lang di pa ako nagputol ng aking kuko. So, di porket nipwesto na natin yan, kailangan double check din muna natin. Dahil nang sabi ko din ng kanina, double check muna bago tayo i-totally fix at all the times para sigurado tayo, para hindi tayo naaberya, para iwas din sa abala.
So ngayon pwede na natin itong bumbahan. Hindi ako kayo. Okay. Kurang na. Baka nga tulot na. Dayan. Dito nga kuha. Ubeng. Nga may isa nagdigos mo dahi. Gia. Ni Gio nga eh. Ni Gio nga eh. Pa-check up yaw. Hirapan na magbumpa kapag nakaupo. Damon na. Ne. Ay, tignan mo diya. Baka uminom ka to, guys. Inumin na to dito. Di bumbahanin ah. Awan kaganay-ganay na nga guna amuyo nga tapapanan nyo ah. Uy, huwag kang nagaganyan. Ay, anong ginagawa mo sa video ko? Huwag ganyan ah. Eh, siyempre naka-video ako eh. Naka-document yun eh. Mawapanood dyan sa ano. La. Yung pala yung anak ni Ma'am Nobi kong ko na. Nando lagi din. I-comment no one. Malikot naman naman. Yun ma. Ayan. Ito talagang ginagawa to ng ano ah. Ng mga cyclist talaga. Hindi kayo mandidiri sa ganito. Pero pwede naman kung may tubig kayo. Okay. Pero pagka ano naman, pwede na ilaway ninyo. Yan. Pag nagbaballs, ibig sabihin, may singaw or may palya sa pagkakalagay. So ito na yung final checking para makita natin kung maayos ba yung pagkakalagay natin or kapag may ginagawa tayo, yung pinaka-final procedure, huwag na natin kakalimutan yan. Yan, pagka maayos naman, mga ilang minuto or segundo na hindi gumagalaw, ibig sabihin, maayos yan. So, pwede na natin ilagay yung pito. Yung tayong takip ng pito. So, tapos na natin yung sa harapan. Yung sa likuran naman. Ito, mas madali na lang to sa, ano, sa may likuran kasi ano siya eh, may experience na tayo sa harapan di. Mas madali na lang to. Kunin natin tong isa. Kala nyo, porque umabot ng isang oras, tapos na. Hindi, sa harapan ba lang yun. So, ganyan talaga pag ano, pagka first timer or ito yung unang pagkakataon na gawin ang isang bagay at gusto mo talagang matuto, kailangan ang pagsumikapan mo. Pero gaya ng paalala ko sa inyo, wag niyong gagawin ang isang bagay na maikli ang pasensya ninyo. Kasi pag ginawa niyo yun, abay, ewan ko na lang sa inyo. Pupunasan ko lang itong interior ko kasi basa. Ay, itong ano, outer. Di ba lang ginamit kong pamunas ko dito, tuwalya ko to ha. Kasi nung nakarang araw nagpuan pala ako nag-washing. Yan.
So, kailangan lang talaga ng pasensya sa mga ganong klaseng bagay. Kahit anong activities na gagawin mo sa bike mo, or kahit na ano pa yan, kailangan mahabang pasensya mo. Kaya kung wala kang pasensya sa mga ganong klaseng bagay, na something na medyo mahirap ilagay, mahirap gawin, kailangan kalmado mo na yung isip mo para magawa mo ng mas maayos ang mga bagay na dapat mong gawin. Kaya huwag mong sisimulin isang bagay na alam mong hindi mo kayang gawin ng maayos at tama. Alam niyo sa akin, siyempre, kahit sabihin natin na boring mga videos ko, kasi ang gusto ko kasi, kung ano man yung mga bagay-bagay na well documented sa akin, importante sa akin yan. Kasi that is a part of memories of my life na tipong hindi ko na makakalimutan pa. Kahit pagtanda ko na or kung ano man, kahit ano ba yung mangyari sa akin, at least alam ko sa sarili ko kung ano yung mga bagay na ginawa ko. So, dahan-dahan lang muna natin pasok. Pero gaya ng sabi ko kanina, meron din itong pasobra, at least mga more than 2 inches. More than 2 inches but not 3 inches. Kundi more than 2 inches po yung kanyang sobra. Nasa sa inyo na lang kung gusto niyo itong putulan or kung ano man. Pero sa akin hindi ko na siya puputulan. Kasi okay na ako dito. Yan o. So, kung kukunin natin sa pinakadulo. So, meron siyang isa hanggang din yung dulo. Tapos dalawa. Ayan. So, more than 2 inches. Sabihin na lang natin 2 or 3 ganyan. Basta ganun. Yung pasobra niya. Yan, nailagay na natin pero dapat hindi pa naman yan yung talagang maayos na pagkakalagay niya. Kundi nailagay lang natin para at least kahit pa paano mai-align na natin siya. Maipwesto natin na maayos. Yun. Okay lang yun kasi. Okay lang. Yan. I-double check na rin natin. Tapos mamaya may double checking pa rin tayo. Habang nilalagay natin na maayos. Mamaya, pagka nilagay na natin na maayos, double check din ulit. Para sure na sure. Although matatagalan na naman to sa pagkaka-upload sa video kasi mahaba-haba yung video ko. Mabot na tayo ng 1 oras may get. Yan o, 1 hour 14 minutes na. Plus yung kung ko pa kanina, intro ko, di na. Siyempre, ganito yan talaga pag documentator ka. Yan. So, nilagay na. Then, ano nga ba ulit? Kalimutan ko na naman. Yan. So, bago natin ilagay itong itong interior, double check din muna natin itong interior natin kung may mga damage ba or
Kung wala naman, pwede na natin proceed na ilagay ito interior. So di bali, itatayo ko muna to kasi hindi pa naman sa kailangan, mamaya pa siya. Unahin natin kung saan may lumalabas. Ha? Wala ka. Ngayon, para hindi kayo mahirapan sa paglalagay sa or pagbalik sa interior ninyo, nilalapat nyo muna ng pabilog. As of may observation din lang, yan. Para pag ibabalik nyo siya, diretso lang din. Ganito kahirap gawin yung ganitong klaseng bagay. Lalo na pag wala kang kasama. Kaya dapat, kung halimbawa, solo mong gagawin yung mga ganitong klaseng bagay o kahit anong activities sa bisikleta mo, kailangan mahabang pasensya mo. Pero take note, kahit naman may kasama ka, kung kasama mo tipong mangbabad trip din lang at hindi ka din na pala tutulungan na maayos, naku po, imbis na mapapadala yung trabaho ninyo kasi tutulungan ka niya na maayos, wala rin lang pala di. Lalong matatagalan, interrupted na kayong dalawa. So ito, nailagay na rin natin ng yung interior. Kaya ito double check din natin kung nakalapat din na maayos yung anti-flat tire. Para pagka ibabalik na natin siya, maayos na rin. Yan, kailangan lang talaga ng proper double checking para yun nga, iwas abala at iwas aberya sa ginagawa natin. Kasi importante ang pagdo-double checking. Kasi no porket naglagay ka ng or kung ano man yung ginagawa mo, kailangan mo masigurado yan. Huwag yung basta trabaho ko ng trabaho. Double check mo muna yung ginagawa mo. Pero to be honest, mas mahirap pong maglagay dito sa sa road bike ng ganito, ng anti-flat tire. Mas mahirap talaga siya. Kumbaga dun sa kumpara sa sa
ah, mountain bike. Double check lang tayo. Kaya dapat nakasentro dapat tong anti-flat tire natin. Yan. Kung hindi nyo nang siya puputulan, take note po dun sa sa excess nito. Kailangan saktong-sakto lang po sa gulong niyo kapag puputulan nyo siya. Yung sakto lang. Kung halimbawa, ito sana yung pinaka ng gulong. Kung pinutulan mo na yung dulo na anti-flat tire na lalagay mo, kailangan sakto din. Dikit na dikit. Para wala siyang nagiging bakante or allowance. Kaya dapat yung talagang matatakpan niya yung buong gulong. Kasi pag halimbawa may allowance tapos timing, yun yung matatamaan ng makakasira sa gulong mo, mga tamtak, spin, or kung ano-ano pang mga ligaw na elemento dyan na makakasira sa gulong mo. Pag yun ang natamaan, tataka ka na lang kung bakit naglagay ka naman ng anti-flat tire tapos hindi mo pala siya nilagay na maayos. Hindi, aberya, abala, sayang. Sisisihin mo pa yung sisisihin mo pa yung dito, yung binili mong gamit, yung piyesa, pampaganda, o kung ano man yan. Hindi mo pala alam na doon pala sa gawa mo, mali ka na. Kaya sabi ko sa inyo, pasensya lang. Ay, nako.
Yan ang lumalabas pa rin. Kaya dapat maayos natin po yung ilalagay. Hmm? Hmm? Hmm. Dali nga lang. Dali, dali. Then, mamaya ko nalalagay itong trip. Check muna tayo ng rotation. Ang rotation ng bike ko, ano, tapos titin ko niya. Dito pang tunog mayaman ah. Silent lang itong ano ko, so ba't ayaw ng ano, kumanggal na hub. Yung mga may ingay. Ayaw ng ganun.
So sa ngayon, dahil sa parang na-observe ko lang kasi na parang mas mahirapan ako na ano na ilagay yung dito. Maipantay yung anti-flat tire dito sa loob. Naisipan kong ganito na yung gagawin ko. Saka ko ilalagay ito. Hanapin na natin yung saan yung dito. Yan. Sobrang ano. So, trial and error muna tayo ah. Hindi ko ma-assure na ito yung pinakamaganda at pinakamabilis na pagkakalagay. Isang sa akin lang gusto kong malaman kung paano. Kasi parang dito. Kasi tingin ko lang na parang ito yung pinaka effective na paraan para makita ko at mas mailapat ko din ng mas maayos. Well, sa video na to hindi ko masasabi na yung unang ginawa ko or yung pangalawang ginawa ko o yung mga procedures na ginawa ko ay yun na yung pinakatama, pinakasakto. Hindi para ano magkaroon tayo ng the best na idea. So sa ngayon, kailangan na natin kasi ang naisip ko lang naman pagka itong ano outer part na gulong tapos yung sa pagkakalagay natin ng ano ng anti-flat tire pagka doon pala kasi kapag doon ko pa lang i-fix yun gumagalaw din na siya. Yung kasi napansin ko din kanina na parang sumasayaw-sayaw siya. Kasi madulas. Ngayon, kung meron na itong ano, itong kanyang rim, automatically meron nang mag-guide. Yan. Na parang ano na, parang magiging stopper niya na hindi na siya gagalaw-galaw. Ngayon, ito-double check din lang naman natin kung nakasentro siya or hindi. Yun din lang naman ang purpose nito. Para ma-double check natin kung nakasentro ba siya or nakalagay din lang ba ng maayos yung anti-flat tire. So, talagang kailangan natin maging mabusisi sa ganitong klaseng bagay. Tama din ang barricade natin.
Yari. Baliktad yung rotation. Hindi ah. Ay, tama. Tama. Parang baliktad. Yan. Kailangan mabusisi lang tayo. Hindi natin kailangan magmadali sa pag lalagyan natin mga ganitong klaseng blanket. Actually, hindi natin siya makakapadilang ng maayos to kung ano, kung nilagay ba natin ng maayos. Pero susubukan ko pa yung isang paraan. Meron pa ako isang paraan na dapat kong subukan para makakuan ko talaga, masigurado kung nakalagay siya ng maayos. Kasi mahirap din naman na ano eh, ibabalik mo na lang na yan ang ano ng babalik mo na lang yan ng basta-basta na hindi man lang kasi nakaayos. So ito, hanginan ko na muna. Bali na matagalan ako dito or kung ano man. Oras pa naman. Just this.
Yan. So, ito, pwede rin naman to. Tapos, medyo magbabawas lang tayo ng konting hangin. Para mas madali natin siyang ilagay dito. So, yun nga. Check yung rotation. Tapos, unahin na natin to. Tapos, dahil sa binawasan natin konting hangin kanina, lang din natin bawasan ulit ng konti. Tapos yan, pagka ano na, pwede naman natin, para may balik din kasi natin siya ng mas maayos. Yan. Tanggalin ko muna itong pito para malesin yung ano, yung concentration niya, or kung ayaw mo naman tanggalin, pwede mo naman sa ano, luwagan. Pito, yung pin pala ng pito, sorry, para mas may balik na natin siya na mas maayos at mas mabilis. Ngayon, dahil sa nilagay na natin yun, kailangan lang na ibalik na natin yung pin. Wala ka, magdadalawang oras yung video, ang tagal ha. Na 1 hour 45 minutes, oh. Grabe. Para ka naman nag-movie marathon sa ano. Paglalagay lang ng ano. Paglalagay lang ng anti-flat, para ka nang nag-movie marathon, mabot ng 1 hour 45 minutes. Grabe. No?
Plus, yung intro pa niya kanina yan. Ay, naku po. Aray ko. Yan ba na natin? Ay, pass po muna. Next time na lang po. Yung mga underbelly na tilapia. So, paano ako magluluto ng tilapia may ulam na? So, sana wala pang ulam. Okay, dito lang. Mix natin. Double check muna natin yan. Yan. Final pa. Yan. So, naabot na natin yung maximum PSI na hangin ng ating road bike. Ayan, tapos obserbahan nyo lang mga ilang segundo kung mawawala yung yung nilagay yung laway nyo rito or yung tubig. Kung anong gamit ninyo, laway ninyo, okay lang. At least kung may tubig ya, di tubig. Pero sa mga cyclists, alam nila yan. Kasi kahit sa mga motor riders, gano'n din yung ginagawa. Hindi naman ano yan eh. Wala namang masama dyan eh. Kasi yan yung dito, liquid test yan para malaman mo kung may singaw o wala. So, ibig sabihin, kung mga ilang segundo na, kasi pag may singaw, yung nilagay mong likido sa may air pressure, pagka yan nawala kaagad, ibig sabihin may palya sa loob. Ngayon, dahil sa mga siguro mga 2 to 3 seconds or minsan nga seconds lang or 1 seconds or 0.1 seconds lang. Pagka may palya yun, automatically maalis yun. Kasi yung pressure dun sa loob, automatically lalabas yun. Pero dahil sa maayos yung pagkakalagay natin, kailangan na natin tapan yan. So, di bale, so dahil sa sobrang tagal na rin itong video, mabot na siyang 1 hour 49 minutes. Sa ngayon, nakita nyo na kung paano ko siya inilagay yung anti-flat tire. Yan. So, ito siya. Ilalagay ko na lang po sa comment section yung link. So, di bale, dahil hindi pa tapos yung gawain ko, kailangan ko na muna itong ibalik yung wheel set ko. Yan. Kailangan ko muna siyang ibalik para maayos na ulit yung bisikleta. Yan. Di bale, tapos ko na rin i-kwento ko itong bisikleta ko. Yan. So, naibalik ko na siya sa dati. Di bali yung yung pagkakalagay ko sa sa anti-flat tire.
Yan, ayos na siya. So, nai-drive test ko na rin siya kanina. At saka, yun lang. So, paalala lamang po. Kapag ka ano po, doon po sa video ko ito na almost ako na lang, almost 2 hours yung video. Diyan nyo po makikita yung lesson kung papaano nyo po or lesson or key kung paano nyo makikita kung ano yung pinaka the best way solution na dapat yung gawin, lalo na sa sa pagtanggal, sa pagbaklas at saka sa pagtanggal. Pero at least dito sa video na ito, hindi ko na siya, wala yung cuts, dire-diretso lang yan. So automatically na matagal na naman siyang ma-upload, kasi alam kong matagal siyang ma-upload, pero within the day ma-upload yan. So pasensya na kung sobrang haba ng video, kasi gusto kong may pakita sa inyo, lalo na po sa mga sa mga hindi pa po nakakabili po ng ng ganito anti-flat tire, at saka sa gustong sumubok na maglagay din ng anti-flat tire, at least may guide po kayo kung paano po siya ilagay. Pero kung halimbawa nangangamba po kayo na na ilagay po yung anti-flat tire po sa yung maglagay ng anti-flat tire po sa inyong mga gulong, pwede nyo pong ipalagay po sa akin. Yan, kahit pang merienda lang. Yan po, di bale, kung ano man po yung mga mga nakita nyong mas magandang dapat gawin, at least meron na po kayong idea. At least meron na po kayong naging guide kung paano nga ba yung mga dapat yung gawin. Yan. So meron na rin po kayong naging key. So yun lamang po yung may babahagi ko po sa inyo as of my documentary videos. Kailangan ko na lang din maglipit pa ng mga gamit and then i-upload tong video na to. So gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ilalagay ko na lang sa comment section yung link, and shout out na lang din po pala sa Buklos. Nakalimutan ko na yung pangalan ng shop, and then yan, lagay ko na lang dito sa sa pinakadulong bahagi ng video na ito yung pangalan ng shop, tapos yung link niya lalagay ko na lang sa comment section. So yun lamang po para sa araw na ito. Drive safe po palagi, and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.